ituring na isang babaeng mababa ang lipat ay isang pasakit at kawalang respeto sa pagkatao. Magandang araw sa ating mga kakwentuhan at sa lahat ng solid listener ng aming channel. Isang kwentong puno ng hinigpis, pasakit at pag-asa na naman ang nais naming ibahagi sa inyong lahat mula sa ipinadalang sulat ng ating letter sender, si Sita. 68 taong gulang, nakatira sa isang maliit na kubo na napapaligiran ng mabaho at maruming mga basura. Ngayon ay ika-18 araw ng Oktubre. Gamit ang kandila bilang ilawan at ballpen na napulot niya sa basurahan kasama ang lumang notebook, ay kanyang isinulat ang mga naging karanasan niya bilang tao sa mapanghusga, makasalanang mundong ito. Hello, madam! Bati ng baklang nagpakilala kay Sita na isa daw siyang agent sa isang malaking agency. May bago ka bang dala para sa akin? Tanong ng isang babaeng maganda ang postura ng pananamit at may makapal na makeup sa mukha. Oo naman, madam. Ikaw pa ba? Sabi ko naman sa iyo madali lang sa akin hanapan ka ng mga bago, sariwa at batang-bata. Wika pa ng bakla. Naririnig ni Sita ang pag-uusap ng baklang nagpakilalang agent sa kanya. Noong mga panahon yun kasi, naghahanap siya ng trabaho at saktong nakilala niya si Jopay na isang baklang nagpakilalang agent sa isang malaking agency at may nais daw itong i-offer sa kanya na isang magandang trabaho. Dahil nga galing probinsya, ignorante, mababa lang ang pinag-aralan, ay lumuwas si Sita sa Maynila para maghanap ng trabaho. Oh, ano pang hinihintay mo? Papasukin mo na at kikilatisin ko. Utos ng babaeng tinatawag niyang madam. Oh, eto na nagmamadali madam. Charot lang. Pabiro nito at lumabas ng kwarto para puntahan si Sita at isama sa loob. Pagkapasok ni Sita ay tumambad sa kanya ang maraming mga babae. Sa itsura pa lang ng kanilang pananamit at mga kolorete sa katawan at makeup sa mukha, ay mahalata mo agad na mga babaeng bayaran ang mga ito. Madam, look at her! What do you think? Pasado ba? Saad ni Jopay. Tumayo ang babae sa tingin ni Sita ay siya ang tinatawag na amo nito. Umikot-ikot ang babae sa kanya habang binababa at taas ang mga tingin nito sa katawan niya. Maganda ang hubog ng katawan niya. Maitsura, ngunit mabaho. Pero sige, pwede na. Wika nito na ikinatuwa naman ni Jopay. So, paano madam? Yung pera ko? Ani ng bakla rito. Hays, ito talaga Hindi pa pwedeng itulong mo na lang sa akin to. Mukha ka talagang pera, Jopay. Inis namang wika ng babae. Sa nakikita at naririnig na pag-uusap nila ay tsaka lamang na pagtanto ni Sita na peking agency pala si Jopay at ibinenta pala siya sa babaeng nagpapatakbo ng ilegal na gawain ang pagbebenta ng mga dalaga sa mga lalaking nagiging customers sa bar niya. Nakaramdam si Sita ng takot, lalo't kita niya din ang takot na nararamdaman ng mga dalaga na sa loob din ng kwartong iyon. Jopay, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba ipapasok mo ko sa magandang trabaho parang hindi ito magandang trabaho. Hindi yata ako bagay dito. Natatakot na tanong ni Sita, ngunit tinawanan lang siya ng bakla. Ano ka ba? Heist, bakit ba ang bobo ng mga probinsyana? Hoy, simula ngayon, ito na ang trabaho mo at si Madam Clara na ang amo mo. Maganda dito, masasanay ka rin. Sige na, bye. Bye madam, salamat sa tips. Paalam nito habang kumekembot-kembot pa ang bewang palabas ng kwarto. Pagkaalis ng bakla ay tinawag naman ng babaeng amo ang isa pang babae na assistant niya para asikasuhin si Sita. Christine? Christine! Tawag dito. Madam? Bakit po madam? Magalang na tono. Ikaw na ang bahala sa bago. Paliguan mo at bihisan. Pabanguhin mo, dahil mamaya may mga customer. Utos ng among babae. Teka lang po ma'am. Sa tingin ko po
Aalis na lamang po ako at pangako po, hindi ko po ipagsasabi ang nalaman at nakita ko dito. Ma'am, pakiusap, hayaan niyo po akong makaalis. Pagmamakaawa ni Sita dito. Nagmakaawa siya at lumuhod pa sa kanya. Ngunit hindi siya nito pinansin at nilampasan lamang at ipinaubaya na sa babaeng nangangalang Christine. Nang mga oras ding iyon ay may customer din agad at si Sita ang gusto nito. Nagbayad ito ng malaki sa amo nilang babae para piliin si Sita. Ngunit tumanggi si Sita sa gustong gawin sa kanya ng matandang lalaki. Ang tanga-tanga mo! Mayamang customer na yun! Pera yun, Sita! Pera! Sinayang mo lang! Galit na wika ng amo nilang babae. Galit na galit itong pinagsasabunutan si Sita habang sinampal-sampal sa harapan ng mga kapwa niyang dalaga. Kita niya ang mga tingin nilang may takot at ang iba naman ay sanay nang makakita ng ganitong eksena. Ma'am, aray ko po! Ma'am, tama na po! Pagmamakaawang wika ni Sita. Ramdam niya ang sakit ng ulo niya dahil sa walang tigil na paghila sa buhok ng amo nilang si Madam Clara. Tumudugo na rin ang labi ni Sita dahil sa paulit-ulit na sampal niya. Binitawan niya rin naman siya nito at siguro ay napagod na sa pananakit kay Sita. Ikinulong siya ng amo sa maliit na bodega at hindi na pinakain o pinainom man lang ng tubig. Ganito ang parusa sa kanila kapag hindi nakuha ng mga customer ang gusto nila at magsusubong ito kay Madam Clara. Isang buwan na si Sita sa impyernong lugar ni Madam Clara at para mabuhay ay unti-unti niyang sinanay ang sarili sa kalakaran. Kahit kapalit na nito ay dignidad niya bilang babae ay wala siyang magagawa. Makakalabas lang sila ng bahay ni Madam Clara kapag ihahatid sila ng mga tauhan niya sa hotel kung saan naghihintay ang customer. Bantay sarado rin sila ng mga tauhan kaya wala silang takas sa mga ito. Minsan pa, bago galawin si Sita ng mga nagiging customer niyang lalaki ay kung hindi siya pinipilit uminom ng alak ay tuturukan naman siya ng drugs. Kaya mas madali para sa mga lalaki na halayin siya at paglaruan ng katawan niya sa iba't ibang paraang gusto nila. Minsan naman hindi lang isa o dalawa, kundi 4 na customer ang sabay-sabay na halayin si Sita sa isang kwarto. Lumipas ang 3 taon. Marami na ang nagbago kay Sita. Hindi niya na inisip pa kung may pamilya pa bang nag-aalala sa kanya dahil naging impyerno din naman ang kabataan niya sa kamay na mapang-abuso niyang ama-amahan. Aba, Sita, mukhang ganadong-ganado ah. Siguro type mo na rin si Jonas. Pabiro ng kasamahan niya na si KitKat, isa sa mga naging close friend ni Sita. Natitipuhan na nga ni Sita ang customer nitong binata na si Jonas. Hindi kasi ito gaya ng ibang mga customer niya na marahas sa kanya. Si Jonas ay may pagka-gentleman, gwapo, matangkad. Kaso, mas matanda si Sita dito na 5 taon. 20 anyos lang kasi si Jonas at madalas siya ang gusto nitong makasiping. Malaking magbigay si Jonas dahil anak ito ng mayor na kaibigan din ng amo nilang si Madam Clara. Sa tinagal-tagal na nilang magkakilala ni Jonas ay hindi na lang bilang customer ang turing niya sa binata. Mahal na ni Sita si Jonas at sa tingin niya ay pareho sila ng nararamdaman. Nanliligaw na sa kanya si Jonas, ngunit palihim lang dahil ayaw na ayaw ni Madam Clara na makikipagrelasyon sila sa mga nagiging customer nila at ito ang palagi bilin ng amo nila. Isang araw ay napansin ni Sita ng kaibigan niyang naduduwa sa kinakain nito. Nagtungo si Sita sa banyo at doon sumuka. Oh, Sita, ano nangyayari sa'yo? Pag-aalalang tanong ni KitKat nang mapansing nahihilo at sumusuka si Sita. Nabuntis ni Jonas si Sita at magdadalawang buwan na itong tinatago ni Sita sa lahat. Inililihim nila ni KitKat ang kalagayan niya at para hindi magalaw ng mga customer si Sita ay si KitKat ang sumasalo nito. Hinintay ni Sita ang araw na dumating si Jonas para kausapin tungkol nga sa kalagayan niya. At nang muling nagkita sila ni Jonas ay doon na ipinagtapat ni Sita sa binata ang kalagayan niya.
Jonas, sandali lang. May gusto sana akong sabihin sa'yo, wika ni Sita. Napatigil si Jonas sa paghalik sa leeg niya nang maging seryoso si Sita sa kanya. Bakit? May problema ba tayo? Iwas na iwas ka ata sa akin, Sita. Tanong ni Jonas. Oo, Jonas. Nagdadalang tao ako, Jonas. At sigurado akong ikaw ang ama nitong dinadala ko. Diretsa ang sabi ni Sita sa binata. Nang sabihin nga niya ito ay napansin naman niya ang pagkabigla na may halong pag-aalinlangan si Jonas. Tumayo ito at nagbihis. Nainis ang binata sa nalaman niya. Sinubukan pang pigilan ni Sita sa pag-alis ito. Ngunit hindi na nagpaawat si Jonas dahil sa gulat at pagkainis kay Sita. Sobrang lungkot ni Sita sa ginawang pagtalikod ni Jonas sa responsibilidad niya sa kanila ng magiging anak niya. Nakiusap si Sita kay KitKat at tulungan siyang tumakas dahil kapag nalaman ni Madam Clara ang kalagayan niya ay tiyak na papatayin siya nito. Sa araw nga ng pareho na may customer sila ni KitKat na pumayag si Sita para lang makalabas ng bahay ni Madam Clara. Binigyan siya ni KitKat ang tableta ng pampatulog at hinalo niya ito sa inumin ng hapon ng matandang customer niya. At nang makatulog nga ito ay dumaan si Sita sa bintana ng hotel at bumaba gamit ang tubo na nakakabit pa ibaba. Nang makababa ay nagpakalayo-layo na nga si Sita. Nakonsensya si Sita na iwan ng kaibigan si KitKat na hindi man lang nakakapagpasalamat sa pagtulong nito sa kanya na makatakas. Nagpalaboy-laboy si Sita sa kalsada na walang anumang dala kahit anong gamit. May kalakihan na rin ang tiyan niya at nahihirapan na rin maglakad. Tumagal ng ilang araw at gabi na abutan ng ulan at init ng araw. Nagaya si Sita sa mga tao na sa lansangan lang nakatira. Humihiga siya sa karton sa gilid ng kalsada, kumakain ng tira-tirang pagkain at umiinom ng tirang coke o kahit anong pwedeng mainom. Bahala na kung marumi, ang mahalaga ay mabuhay niya ang bata sa tiyan niya. Isang gabi sa kanyang pangangalakal sa basurahan ay biglang sumakit ang tiyan niya. Sa sobrang sakit ay napaupo na lamang siya. Ramdam ang pulang likidong tumataga sa underwear niya. Manganganak na si Sita ng mga oras na iyon. Isang kotse ang minto sa harapan niya at lumabas mula sa kotse si Jonas at binuhat siya para isakay sa kotse. Mabilis na pinatakbo ni Jonas ang sasakyan para dalhin si Sita sa ospital. Pagkadating ay agad silang sinalubong ng doktor at dinala si Sita sa operating room para doon na manganak. Kayo po ba ang guardian na pasyente? Tanong ng doktor kay Jonas. Opo. Ako nga po. Kamusta po siya, Dok? Tanong ni Jonas. Matagumpay ang operasyon. Nailuwal niya ang kambal niyang anak. Wika ng doktor. Kambal po ang anak niya? Nang mabalitaan ito, ay agad na pumasok sa kwarto si Jonas para kamustahin si Sita at ang dalawang lalaking sanggol sa magkabila ang gilid ni Sita. Si Jonas na ang nagbayad ng bill sa ospital tapos ay isinama siya nito sa bahay bakasyunan. Naging mabait sa kanya si Jonas at sa tingin ni Sita ay tanggap na nito ang mga anak niya. Dahil nag-aaral pa si Jonas ay paminsan-minsan lang siyang bumibisita kay Sita. Makalipas ang 7 taon na pagsasama nila Sita at Jonas ay kailanman hindi nagawang ipakilala silang mag-iina ni Jonas sa pamilya nito. Mayaman ang pamilya ni Jonas at may pagkamatapobre din. Bukod pa doon ay nalaman ni Sita na ipinakasal na pala si Jonas matagal na sa ibang babae na anak din ng kaibigan ng papa niya mayaman din. Walang kamalay-malay na noon pa siya niloloko ni Jonas. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo, Jonas? Bakit mo inilihim pa sa akin? Pinaasa mo ko, Jonas. Niloko mo kami ng mga anak mo. Naiiyak na galit na wika ni Sita. Patawarin mo ko, Sita. Wala akong magawa. Kung hindi ako pumayag sa gusto ni Papa na pakasalan si Mara, ay tatanggalan ako ng mana at papalayasin.
Paliwanag nito na lalong ikinagalit ni Sita. Kung ganun, mas pinili mo ang sarili mong kaligayahan kaysa sa mga anak mo? Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Pera lang ang mahalaga sa inyo. At kahit pinaglalaroan nyo na ang damdamin nyo, ay walang halaga sa inyo. Sumbat ni Sita kay Jonas. Nakita silang dalawa ng kambal nilang anak na nagtatalo, kaya pansamantala huminahon si Sita. Muling umalis si Jonas sa bahay nila at hindi na inaasahan ni Sita kung babalik pa ba ito o hindi na. Hindi na sila maaaring magtagal pa, kaya nag-ayos na sila ng gamit para magpakalayo-layo na kay Jonas. Nang lalabas na silang mag-iina ng bahay, ay saktong dumating si Jonas kasama ang mga magulang niya at ang babaeng pinakasalan niya. Kunin niyo ang mga bata at isakay sa kotse. Utos ng papa ni Jonas sa 2 tauhan nito. Hindi. Anong ibig sabihin nito, Jonas? Hindi. Bitawan niyo ang mga anak ko. Jonas! Ibalik niyo ang mga anak ko! Naiiyak na pagmamakaawa ni Sita. Hawak-hawak siya ng isa sa mga tauhan habang walang magawang pinapanood na ilayo sa kanya ni Jonas ang mga anak niya. Kasama ang babae niya at ang magulang, iniwan nilang umiiyak si Sita na nagtatakbo para sundan sila hanggang sa madapa si Sita. Umiiyak na lamang sa sahig. Kita niya ang pagtangis ng kambal niyang anak sa likod ng kotse habang tinatawag siya ng mga anak niya. Tinahak ni Sita ang mahabang daan at kahit pagod na at gutom sa gitna ng malakas na ulan ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakita niya ang mukha niya sa dyaryo na mga sandaling nakatulog siya sa isang upuan. Nakapaskil sa dyaryo ang mukha niya at may balitang pinaghahanap siya ng mga pulis dahil sa kasong murder kay Madam Clara. Si Sita ang sinisi sa kasong hindi niya naman alam at hindi niya ginawa. Hindi na siya ngayon maaari pang maglantad ng mukha saan man dahil tiyak na namumukaan siya ng mga pulis. At kahit alam niyang wala siyang kasalanan, ay kailangan niya magtago para lang magpatuloy sa buhay. Napadpad si Sita sa isang maliit na kubo na walang tao. Bukas ang pintuan, kaya naman hindi na nagdalawang isip pang pumasok para maghalungkat ang kaldero sa pag-asang makahanap ng pagkain. Ang buong paligid ng kubo ay sinisimulang i-demolish para gawing imbakan ng basura galing sa iba't ibang lungsod na Maynila. Maswerte naman na may lamang kamuting kahoy sa kaldero pero mainit-init pa ito. Habang kumakain ay hindi niya namalayang may lalaking nakatayo sa pintuan. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Nagulat si Sita na mapansin siya ng lalaki. Napaatras siya at kumuha ng kahoy pamalo. Itinutok sa harap niya sa pag-aakalang baka gawan pa siya ng masama ng lalaking nakatayo lang naman. Lumapit ito at inilapag ang mga kinuha nitong dahon ng gulay. Hindi ito nagsasalita o kahit magtanong man lang kung bakit nasa kubo niya si Sita. Ang kubong pinasok ni Sita ay pagmamay-ari ng lalaki. Bakit hindi ka nagsasalita? Pipi ka ba? Tanong ni Sita habang nakatutok pa rin sa lalaki ang kahoy na hawak niya. Napagtanto niya ngang may kapansanan sa pagsasalita ang lalaki. Nakakarinig siya, ngunit hindi nakakapagsalita dahil sa maliit ang dila nito. Kumuha ang lalaki ng papel at lapis tapos ay isinulat niya ang pangalan niya at ipinabasa kay Sita. Ikaw si Dindo. Ako si Sita. Pasensya ka na ha at hindi na ako nakapagpaalam na pumasok sa kubo mo at kumain. Sobrang gutom na kasi ako eh. Paliwanag ni Sita tapos ay dahan-dahang ibinaba ang hawak niyang kahoy dahil sa napagtanto niyang mukhang mabuting tao naman si Dindo. Nakiusap si Sita kay Dindo na kung pwede ay dumito muna sa kubo dahil sa pinaghahanap siya ng mga pulis. Pangangalakal ng basura ang hanap buhay ni Dindo at dahil sa mga karanasan ni Sita sa kalsada ay nasanay na din siya sa ganitong buhay. Tumutulong si Sita kay Dindo sa pangangalakal at ibinebenta sa junk shop ang mga nakakalakal nilang basura
para may pangkain lang araw-araw. Binata si Dindo, maitsura at matipuno naman. Siguro dahil sa kondisyon niyang hirap sa pagsasalita ay walang babae ang nagkagusto sa kanya. Dindo, may pamilya ka ba? Tanong ni Sita dito habang magkatabi silang nakaupo sa mahabang kahoy at nakatingala sa liwanag ng buwan. Inaalala ni Sita kasi ang mga anak niya at kung kamusta na kaya silang dalawa ngayon sa piling na manlolokong si Jonas. Nagsulat si Dindo para sa sagot nito sa tanong ni Sita kung may pamilya daw ba ito at nakasulat nga doon na hindi niya alam kung nasaan na ang pamilya niya. Hindi rin niya matandaan kung ano ang mga pangalan nito at muka. Biglang nakaramdam si Sita ng lungkot sa kwento ni Dindo. Nagsulat pa siya na nagsulat ang kwento niya. Naiintindihan ni Sita si Dindo dahil tulad niya ay nakaranas din siya ng pagmamaltrato sa stepfather niya. At pambababoy mula dito na hindi naman pinaniniwalaan ng mama niya at mas piniling kampihan ng mama niya ang demonyong manyakis niyang stepfather. Lumipas ang mga taon ng pagtatago ni Sita sa mga pulis. Unti-unti na rin silang nagkakapalagayan ng loob ni Dindo. Madalas sweet si Dindo sa kanya at pinapatawa siya nito kapag nalulungkot. Hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon ni Dindo. Hanggang sa may nangyari sa kanila pero hindi sila nakakabuo. Nalaman ni Sita na may problema kay Dindo kaya hindi siya mabigyan ng anak nito na ikinalungkot niya. Mahigit 10 taon na ang nakalipas at nasanay na nga si Sita sa buhay na kasama si Dindo. Ngunit ang inaakala niyang pag-iibigan nilang dalawa ay panghabang buhay na ay isa palang pagsubok para sa kanya. Nagkasakit si Dindo na malubha. Pumayat siya at madalas na nakakaramdam ng pagod at pagkahilo na riyang sumusuka na din siya ng dugo. Hindi alam ni Sita ang gagawin at maging siya ay nahihirapan na rin sa kalagayan nilang dalawa. Wala kasi silang sapat na pera para ipa-check up si Dindo at bukod pa doon ay nangangamba pa rin si Sita na baka may makakilala sa kanya kung dadalhin niya si Dindo sa ospital. Ayaw na kasing malayo ni Sita kay Dindo kaya mas pinili niyang manatili sa tabi nito hanggang sa pumanaw si Dindo. Labis ang galit ni Sita noon sa Diyos dahil sa mga naranasan niya sa buhay. Sinisi niya ang Diyos. Ngunit sadyang mabuti ang Diyos para kay Sita. Sa loob ng halos 20 taong pananatili niya sa tabi ni Dindo hanggang sa iwan na siya nito. Nasa 68 taong gulang na si Sita. Matandang-matanda na. Nagsimula na rin lumabo ang mga mata niya hanggang sa tuluyan na siyang nabulag. Nakuha ni Sita ang sakit na ito marahil sa basurang nasa paligid ng bahay nila. Bago pa nabulag ng tuluyan ay naisulat pa ni Sita ang liham niya para sa mga anak maging ang address nito. Itinago niya ito sa loob ng kawayang alkansya. Isang gabi, habang nasa labas noon si Sita at nagpapahangin, narinig niya ang pagkalampag ng kaldero. Kaya tumayo siya at gamit ang tungkod ng kahoy, kinapa-kapa niya ang pintuan papasok ng kubo niya. Isang boses ng batang lalaki ang narinig niyang nagsalita at humingi ng pasensya sa ginawa nitong pagpasok sa kubo niya nang walang paalam. Naalala ni Sita, ganito rin siya noong nabubuhay pa si Dindo. Tinanong ni Sita ang batang lalaki kung ano ang pangalan niya at saan siya nakatira. Ang sagot ng batang lalaki ay siya daw si Biboy, 12 taong gulang. Tapos ay nagsimulang umiyak ito nang matanong ni Sita kung nasaan ang pamilya ni Biboy. Niyakap ni Sita na mahigpit ang batang si Biboy para gumaan ang pakiramdam nito. Alam ni Sita na inosente pa si Biboy at walang masamang gagawin sa kanya. Ramdam niya yun bilang isang ina. Naalala ni Sita kay Biboy ang mga anak niyang kambal na nahiwalay sa kanya. Tumira sa kanya si Biboy ng 1 taon. Nagsilbing mga mata niya ang batang si Biboy at itinuturing na ipanadala ng Diyos para samahan siya at iparamdam ang pagmamahal ng isang pamilya at apo hanggang sa kamatayan niya.
Nagkasakit si Sita at nahihirapan huminga ng mga oras na wala si Biboy sa bahay dahil siya ang naghanap buhay para sa kanila at maibili ang gamot niya. Tinanggap na lamang ni Sita ang kamatayan niya at hindi na rin niya nahintay pa ang batang si Biboy para sana magpasalamat at yakapin siya at ituro ang liham at perang inipon ni Sita para magamit ni Biboy sa paghahanap sa tunay niyang pamilya. Habang unti-unting humihina ang paghinga ni Sita, ay iisa lang ang nasa isip niya ng mga oras na yun at panalangin sa Diyos. Yun ay maalala pa sana siya ng mga anak niya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang storyang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!